So yan mga automotive. So angat pa natin. So hindi tayo nakapagmaniho ngayong araw ng Uber mga automotive kasi ito may ginawa tayo. Kailangan natin itong matapos kasi yeah, and make vlogging. Okay? Maybe from their Facebook, eh? Yeah. Good eh. I will be watching how. Yeah, you can also vlog eh. Vlogger. Okay. Then lagyan din siya ng ano, support mechanical jack. So ganun yung safety. So nag ano tayo ng ano gloves para hindi madumihan yung kamay natin. Although ano lang ito, mumurahin na gloves. But anyway, as long as may ano tayo, may gloves na para hindi madumi yung kamay natin. Come on baby. Yung lagnatan siya ng ano, support. Kasi hindi natin alam tong ano, yung crocodile jack kasi hydraulic yan. Pagka biglang bumigay, so delikado tayo kaya mas nag-DIY kayo dyan, lagyan nyo ng support, okay? Lagyan nyo ng timber dyan, dublihin nyo yung matibay just in case, lalo na pag pumailalim kayo. Anyway, dito lang naman tayo sa labas kasi babaklasin lang naman natin yung root gulong at ano. Support lang ito mga automotive, see? Kita nya yan, kahit mabagsak mo yung ano na yan, hydraulic, umiga yung ano niya, pressure niya, so at least may support tayo. So ganun, kailan yung paggawa ng mga ano, safety. Okay, kasi pag ako yung gumagawa, double safety tayo. Okay, so pagkatapos yan mga automotive, inangat na natin. So gamit na tayo ng impact wrench. Okay, ito yung 21mm. So tingnan natin, pakita natin sa inyo. Yan, long form video ito mga automotive yung gagawin natin at saka short. Here we go. Yan, malaki pala mga automotive. So ano lang yata to, 19. Yan, 19. Palitan natin to. Yan, see? Niluwagan natin ito ng konti. Okay, habang nakababa pa siya, niluwagan natin siya ng tie wrench para yung ano natin, impact hindi masyadong puwersa. Okay, yan, gano'n na. Bira, yan. So gano'n mga automotive. Yan, kita nyo na. Yan, ilapit natin para masyadong makita ng mga viewers natin. Okay, so ito yung content natin mga automotive. Mechanic job, halo na ito mga automotive. Kasi minsan pag walang mechanic job, nag-upload tayo ng ibang ano, content. As long as meron tayong ma-upload. Okay, so gano'n na mga automotive. Madali lang ito siya, kita nyo walang screw. Yan, so walang, yung ibang ano, sasakyan may screw siya dito, kaya kailangan nyo pang baklasin. But ito madali lang tong palitan. Okay, tingnan nyo lang. Tingnan nyo kung paano. Tapos ito 17 yata to. Yan, 17. So makita natin sa inyo mga automotive, 17 mm. Ito, dalawang bolt lang tong sa caliper niya mga automotive. So ito yung baklasin nyo. Okay, isa, tapos may dalawa, ay isa sa ilalim, kadugtong yan. Tapos pwede nyo siyang iangat. Tapos ito, bunot na to. Okay, titingnan nyo lang maigi para once kayo na yung gumawa, madali na lang. Yan, tingnan nyo. So tamang-tama, may stand tayo. Yan, pakita na sa inyo kung anong mga technique mga automotive. Mas matigas tong ano, ganitong mga bolt. Yan, so ganun ninyo, hampasin nyo dito. Okay, gamit ka ng medyo malaki, ito maliit lang to, but kaya siguro ito mga automotive. Okay,
So ganun lang, hampasin nyo, huwag nyong ganunin kasi matigas yan. See? Ganun nyo lang. Hit nyo lang, see? Hanggang lumuwag. Yan, ganyan yung mga galawan. Okay, tapos isa sa ilalim, kita nyo. Yan, isa sa ilalim. Yan, ganun din, hampasin nyo lang, see? Hampasin nyo dito. So yung pag-push nyo, yung paluwag nito is counterclockwise siya, okay? Pagkaliwa, see? Yan. Yan, luluwag na yan mga automotive. Kasi pag pinipirsa mo hilahin, delikado ma-slip yung kamay mo, masugatan. So pag may hammer ka, ganunin mo na. Ito yung technique sa mga matigas na bolt na babakasin nyo, okay? Yan. Tapos, yung impact hindi mapasok yata dito sa ilalim. Pag napasok siya, madali. Okay? Okay, once napasok siya, ito, once lumuwag na, gamitan nyo siya ng impact wrench pag nakapasok. But ito, hindi yata ito kakasya dito. Okay? Yung gagawin nyo is, hindi natin hindi kasya siya. But itong sa ilalim, itry natin kung kaya siyang barilin. Hindi din. Kaya siyang barilin para mapadali. Yan, gamitan natin ng impact. Try natin itong isa. Kasi maluwag ito. Wala, malayo mga automotive. So ano lang natin, hindi natin ikot yung steering kasi nag-lock siya doon. So yung gagamitin natin is ano na lang, ratchet. Okay? So ito na lang yung gagamitin natin, ang baklas ng bolt. Yan para mabilis. Yan, ganun lang siya. Dali lang siya. Once lumuwag na, yun, tamayin nyo na. Tingnan mo maigi mga automotive. Madali natin palitan. Yan, so kita nyo, see? Malabas na. Ito lang namang nag-hold itong brake caliper mga automotive. Ito yung pinakamadaling palitan, yung ganitong style. Okay, ganito yung ano niya, drum na ini-insert lang dyan. Yan, see? Kita nyo? Yan, see? Yan, kita nyo? See, yan, bubunutin na natin. Yan, 2 bolt. Ito yung sa caliper. Tapos silahin nyo na mga automotive. Bunutin nyo na itong ano. I-press muna natin siya ng konti. Kasi medyo tumigas siya. Okay? Tingnan mo. See? Kinain na yung ano, yung dito kasi yung edge niya is lumalim na. See? Kita mo, biyak-biyak, daming biyak. Kaya nagkakaroon siya ng squeaking kahit bago yung brake pads natin. At ano siya, nag-squeaking. See, kita nyo? Yan, magbunot na yan. Yung ano natin, ipipress na natin itong piston natin. So, baklasin natin itong 14 dito. Sa gilid. See? Iangat lang natin. Yun, see? Pwede siyang baklasin itong ano niya, caliper. Iangat nyo lang. Yan, ito 14. Para siya baklas. Ayan, see? Pwede siyang ganunin. Ipukahin nyo yung ano, itong brake caliper. Yan, tumigas yan, see? Kita nyo yan. Napakaganda. Okay. So, ito na yung ano. Yan, see? Kita nyo, baklas na. Yan. So bago pa yung brake pads ito mga automotive. Kasi pinalitan natin siya, kita nyo ang kapal pa. Kaya nag-squeaking siya dahil sa hindi pantay yung ano niya, yung rotor disc. Kaya nagkakaroon siya ng squeaking kahit bago. Yan, tapos ilagay nyo lang dyan siya. Huwag nyo kalimutang linisan. May brake cleaner kayo. Okay, yan, ilagay nyo lang or
Lagyan nyo siya ng tali dyan para hindi malaglag. See? Ngayon, bunutin na natin yung rotor disc. See? Napakadali, di ba? Yung iba may screw dito, but ito siya wala. Itong design na to. See? Kita nyo? May mga biyak na yan. Yan, see? Yan, kita nyo yung biyak. Nagka-crack siya. Yan. Ito pa, crack. Saka dito. See? Kaya unsafe na siyang gamitin. Baka biglang biyak, saka mag-stack up yung brake mo. Okay? Yan, ipalitan natin siya ng bago mga katomotive. Tingnan natin yung bago kung magkapareho ba. So madali lang siya. Pakaganda. So ito na yung bago mga katamutin. Yan. See, bagong bago. Yan. Kahit huwag nyo na siyang lihaan mga katamutin. Ano naman to? Okay. Makinis na to, see. Tingnan natin i-match. I-match natin sa bago. Yun, pareho lang. See? Ayun, ikabit na natin. Yan, see? Kabit yung bago. Yan, napakadali. See? So, ganun lang mga katomotive. See? Ganun lang yung pagkabit ng ano, ng bagong rotor disc. So, diba? Napakadali. So wag na natin ipakita yung pagkabit. So yung ipakita lang natin sa ano yung pagbaklas at saka pag-install ng bagong rotor disc. Ganun na yan. So yung pagkabit, ikabit nyo lang yan, balik nyo lang yan, tapos linisan nyo muna para wala mga dumi. Tapos ito, sprayhan nyo ng brake cleaner para malinis. Okay, so ganun din sa kabila yung pagbaklas. Okay, Suzuki Swift. Yan ang engine nya. So, yun lang mga katomotive. I hope may natutunan tayo sa vlog natin ngayon. Kahit medyo mataas yung ano natin, yung video. At least ano siya, malaman yung video natin kung papaano. So, sa mga gustong mag-DIY dyan, magpalit ng rotor disc. Kahit anong sasakyan. Basta yung ibang sasakyan may bolt yan dito, okay? Ito walang bolt dito. So, yun ang baklasin nyo. Pag ito, basta ito wala, yung Suzuki Swift. Okay, yun lang mga katomotive. Thanks for watching and God bless.